Isang bagong halimaw sa gitna ng mga Titan, bakit hindi dapat palampasin ang sentence to be a hero? Sa isang season na puno ng anime giants, may isang bagong serye na tahimik pero mapanganib ang dating. Ito ang kwento ng mga kriminal na hinatulan, hindi ng kamatayan, kundi ng pagiging bayani. Sa isang season na pinaghaharian ng mga higanti gaya ng Frieren, Jujutsu Kaisen, Fate, at Oshinoko, mahirap isipin na may isang bagong anime na kayang sumabay, o baka nga higitan pa, ang mga ito. Bawat isa sa mga seryeng ito ay may world-class na talento sa likod nila. Sa kahit anong normal na season, sapat na ang isa o dalawa para mangibabaw. Pero ang Winter 2026 ay kakaiba, isang bihirang pagkakataon kung saan anim o higit pang anime ang sabay-sabay na nagniningning. Literal na pista para sa mga anime fans, at wala akong reklamo rito. Pero may isang anime na hinding-hindi ko hahayaang malampasan ng radar, at iyon ay ang Sentenced to be a Hero, The Prison Records of Penal Hero Unit 9004. Bago pa kita kumbansihin kung bakit sulit itong panuurin, isang tanong muna, pamilyar ba ang art style? Kung naalala mo agad ang Mushoku Tensei Season 1, tama ka, dahil halos pareho nga ito. Ang direktor na si Hiroyuki Takashima ay siya ring utak sa likod ng ilan sa pinaka-iconic na eksena ng Mushoku Tensei. Kasama niya si Yoshitaki Nakakoji, na kapwa niya naging key animator at animation director sa nasabing serye. Ang ganitong klaseng kalidad ay hindi basta-basta, at kapag napatunayan na ng isang team ang galing nila, karapat-dapat lang napurihin. Dagdag pa rito, ang series at script composition ay hawak ni Kenta Ihara, ang parehong taong tumulong sa pag-adapt ng Vinland Saga, Yujo Senki, at Death Parade. Ibig sabihin, mataas ang tsansa na ang kwento, pacing, at narrative structure ng seryeng ito ay pulidong-pulido. Maliban na lang kung sobrang pangit ng orihinal na light novel, na mukhang malabong mangyari, malinaw na napakaganda ng potensyal ng Sentenced to be a Hero. Ano nga ba ang Sentenced to be a Hero? Nagsimula ito bilang web novel na isinulat ni Rocket Shokai, unang inilathala sa platform na Kakuyumo. Doon pa lang, umabot na ito sa number 1 sa user-recommended category. Pagkalipas ng isang taon, naging light novel ito at nakakuha ng second place sa isang prestihiyosong award para sa mga bagong light novel sa Japan. Sa madaling salita, sa loob lang ng ilang taon, naging sobrang popular agad ang serye. At hindi ito dahil sa simpleng fantasy power trip. Ito ay isang brutal at madilim na war story, may mahigpit na patakaran, mabibigat na kapalit, at sinasadyang wasakin ang tipikal na chosen hero trope. Sa mundong ito, ang pagiging bayani ay habang-buhay na sentensya. Ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi pahinga lang sandali. At bawat tagumpay ay mas lalo lang nagpapatibay sa sistemang nagpapaikot sa kanila sa walang katapusang digmaan. Isang post-apocalyptic world ito kung saan laganap ang mga demonyo, pero hindi sa karaniwang paraan ng Demon Lord at kanyang hukbo. Ang mga demonyo rito ay parang salot ng kalikasan, mga anomalya na naging halimaw at umaatake sa lahat ng bagay. Mas maihahambing pa sila sa zombies, walang tigil, walang rason, at palaging banta sa sangkatauhan. Dahil dito, ang digmaan laban sa kanila ay walang katapusan, nangangailangan ng tuloy-tuloy na presensya sa front lines. At doon ka mapapabilang sa isa sa dalawang papel, Holy Guard o Hero. Ang Holy Guard ay mga lehitimong sundalo ng kaharian. Ang mga hero naman, mga kriminal. Sa mundong ito, ang mga may pinakamasasamang krimen ay hinahatulan ng pagiging bayani, isang kapalarang mas malupit pa sa kamatayan. Bukod sa palaging ipinapadala sa mga pinakadelikadong misyon, parang isang fantasy suicide squad, hindi ka rin bibigyan ng kapayapaan kahit mamatay ka. Kapag namatay ka sa misyon, bubuhayin ka lang ulit at ibabalik sa laban. At hindi libre ang muling pagkabuhay. Sa bawat resurrection, may bahagi ng pagkatao mo ang nawawala. Kapag masyado kang maraming beses namatay, unti-unti kang nagiging hangkag, isang anino na lang ng dating ikaw. Isang kapalarang mas masahol pa kaysa kamatayan. Ang sinusundan nating grupo ay ang Penal Hero Unit 9004, isang baliw, magulo,
at dysfunctional na grupo ng mga kriminal. May ilan na tunay na karapat-dapat sa parusa. Zylo, isang disgrasyadong knight captain. Dota, isang kilalang magnanakaw. Norgal, isang delusional na engineer. At Tatsuya, isang baliw na berserker. At marami pang iba na makikilala pa natin. Pinamumunuan sila ng Benetim, isang political convict, sama-sama, ang kanilang magulong samahan, at ang malupit na mundong ginagalawan nila, ay bumubuo ng isang natatangi, at madilim na pananaw sa kung ano nga ba talaga, ang ibig sabihin ng pagiging bayani.